Dear Barangay Inspiring Stories, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jenny. 26 na taong gulang. Simpleng empleyado sa isang kumpanya sa Maynila. Araw-araw, pare-pareho lang ang takbo ng buhay ko. Gigising, magtatrabaho, uuwi, at matutulog. Walang espesyal, walang kakaiba. Hanggang sa dumating siya, si Arthur. Hindi ko kaagad siya napansin noong una. Tahimik lang siya sa opisina. Laging nakatutok sa computer. Bihirang makipagkwentuhan. Pero may kakaiba sa kanya. Parang may dinadala siyang bigat na hindi mo maipaliwanag. Isang araw, sumabay siya sa akin sa pantry. Pwede bang makisabay sa pagkakape? Tanong niya sa akin. Napatingin naman ako sa kanya. Bahagyang nagulat. Oo naman. Tahimik kaming nagkape sa una. Ramdam ko ang awkward sa pagitan naming dalawa. Pero hindi siya yung nakakailang. Parang may gusto siyang sabihin. Pero pinipili niyang manahimik. Hanggang sa siya ang unang bumasag ng katahimikan. Patagal ka na ba dito? Tanong niya. Mga 2 taon na. Sagot ko naman. Ikaw? Mag-1 taon pa lang. Tumango ako. Simpleng usapan, walang mali siya. Pero doon nagsimula ang lahat. Unti-unti, naging madalas ang mga pagkakataong nagkakasabay kami. Sa pantry, sa elevator, at minsan sa pag-uwi. Hanggang sa hindi ko na namamalayan. Hinahanap ko na pala ang presensya niya sa araw-araw kong routine. Jenny, may gagawin ka ba mamaya? Tanong niya sa akin isang hapon. Wala naman. Bakit? Samahan mo naman akong mag-dinner. Kailangan ko lang ng kausap. Hindi ko alam kung bakit kaagad akong pumayag. Kaya naman sa gabing iyon, ay mas nakilala ko siya. May asawa ka na pala? Tanong ko, medyo alanganin. Ngumiti naman siya, pero hindi masaya. Oo, si Nerissa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Parang may bahagyang kirot, kahit hindi naman dapat. Masaya ka ba? Bigla akong tanong. Hindi ko napigilan. Napatingin siya sa akin. Saglit siyang natahimik. Depende kung anong oras mo ako tinanong. Sagot niya. Hindi ko na siya pinilit magsalita. Pero ramdam ko na may hindi siya sinasabi. Simula noon, naging mas malalim na ang usapan namin. Hindi na lang patungkol sa trabaho, kung hindi sa buhay, sa pangarap, at sa mga bagay na hindi niya kayang sabihin sa iba. At ako, nakikinig lang. Alam mo Jenny, sabi niya minsan, ang dali mong kausap. Napangiti ako sa kanya. Ganun ba? Oo, kasi hindi ka nanguhusga. Hindi ko alam kung papuri ba yun o babala. Dahil habang tumatagal, napapansin kong hindi na normal ang nararamdaman ko para sa kanya. Hinahanap ko na siya. Inaabangan. Iniisip kahit wala sa harapan ko. At kahit alam kong mali, hindi ko pinigilan. Isang gabi, habang magkatabi kaming naglalakad pa uwi, bigla siyang nagsalita. Salamat Jenny ah. Para saan? Sa pakikinig sa akin. Sa pagiging pahinga ko. Napahinto ako saglit. Pahinga? Yun ba talaga ako para sa kanya? O sa simula pa lang ay mali na ang papel na tinanggap ko? Hindi ko na tinanong. Dahil sa totoo lang, sa mga oras na yon ay masaya na ako. At minsan, hindi ko alam kung mali. Pinipili kong maging masaya mga kabarangay, kahit panandalian lamang. Hindi ko namalayan kung kailan ang eksaktong nagbago ang lahat mga kabarangay. Basta't isang araw,
Hindi lang kami basta't magka-opisina na nagkakape sa pantry. Naging kami na yung palaging magkausap. Sa chat, sa tawag, at kahit sa maliliit na bagay na dati kong hindi naman pinapansin. Jenny, gising ka pa? Message niya isang gabi sa akin. Oo. Ikaw ba? Late na. Hindi ako makatulog sabi niya. Hindi na bago yon. Madalas siyang ganon. Gigising sa gabi. Magulo ang isip. Ano naman ang iniisip mo? Tanong ko sa kanya. Ilang minuto bago siya sumagot. Si Narisa. Sagot niya. Tahimik akong napatitik sa screen. May problema na naman ba kayo? Maingat kong tanong sa kanya. Parang lagi naman sagot niya. Hindi na kami nagkakaintindihan. Parang kahit anong gawin ko, kulang. Dagdag niya. Hindi ko alam kung ano ang tamang sasabihin. Pero tulad ng dati, pinili kong makinig. Baka kailangan niyo nang mag-usap ng maayos? Sabi ko. Kahit hindi ako sigurado kung gusto ko bang maayos pa sila. Sinubukan ko na yan, sagot niya. Pero napapagod na ako, Jenny. Doon ako unang nakaramdam ng kakaiba. Hindi lang awa, kung hindi pagnanais na ako na lamang ang piliin niya. Hindi ko dapat naiisip yon. Alam ko, pero hindi ko rin mapigilan. Simula noon, mas naging madalas ang paglapit niya sa akin. Hindi lang sa salita, kung hindi sa presensya. Pwede ba kitang samahan kahit saglit lang? Tanong niya isang gabi matapos ang trabaho. Nasa parking lot kami. Tahimik, walang ibang tao. Okay lang, sagot ko. Kahit ramdam kong may kakaiba na sa hangin. Umupo kami sa loob ng kotse niya. Walang nagsasalita. Hanggang sa bumuntong hininga siya. Pagod na ako, Jen. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko noon. Pero hinawakan ko ang kamay niya. Okay lang mapagod, mahina akong sabi. Hindi mo kailangang sarilihin ng lahat. Napatingin siya sa akin. Sobrang lapit. At doon, nawala ang linya. Hindi ko sinasadya to, Jenny. Bulong niya. Alam kong hindi na ito tama. Alam kong may mali na sa ginagawa namin. Pero hindi ako umurong. Alam ko, sagot ko. At sa sagot kong yon, parang pareho naming pinayagan ng lahat. Hindi namin kailangan ng label. Hindi namin kailangan ng usapan. Dahil alam naming pareho. May nangyayari na sa amin na hindi dapat. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Mas naging malapit siya. Mas naging totoo ang mga salita. Kapag kasama kita, parang nawawala ang lahat ng problema ko. Sabi niya minsan sa akin. Ngumiti ako, pero may kirot. Pag wala ako, tanong ko. Hindi siya kaagad sumagot. At doon ko naintindihan. Hindi ako ang solusyon. Sadyang pahinga lamang ako. At kahit alam ko yon, pinili ko pa ring manatili. Dahil sa mga oras na kasama ko siya, pakaramdam ko ay mahalaga ako. Kahit alam kong may ibang mundo siyang binabalikan. May asawang naghihintay. May buhay na hindi ako kabilang. Pero sa tuwing hahawakan niya ang mga kamay ko, sa tuwing tatawagin niya ang pangalan ko, na para bang ako lamang ang mahalaga, pinipili kong maniwala mga kabarangay. Kahit sandali, kahit mali, at kahit alam kong darating ang araw na kailangan kong harapin ang katotohanan. Pero sa ngayon, mas pinipili kong pumikit at damhin ang maling bagay na pakiramdam ay tama. Kung may isang salita na kayang ilarawan ng meron kami ni Arthur, yon ay lihim. Lahat patungkol sa amin. Nakatago. Sa opisina, parang wala lang. Simpleng tinginan, konting ngiti. Minsan sabay na kape pero may distansya pa rin. Walang makakahalata.
Walang dapat na makaalam. Pero sa labas ng mundong iyon, iba kaming dalawa. Miss na kita, bulong niya sa phone isang gabi. Napangiti ako habang nakahiga sa kama. Kakakita lang natin kanina. Sagot ko sa kanya. Hindi pa sapat yun, sabi naman niya sa akin. Tahimik akong napakagatlabi. Ganon din siya. Kapag kami lang, parang ako ang mundo niya. At ako naman ay mabilis na maniwala. Madalas kaming magkita sa mga lugar na walang nakakakilala sa amin. Mga tahimik na cafe, malalayong lugar, o minsan sa loob ng kotse niya kung saan kami lang ang nakakakita sa isa't isa. Dito muna tayo, sabi niya minsan habang pinapatay ang makina. Tahimik ang paligid, walang ibang tao. Hindi ba delikado? Tanong ko. Basta't kasama kita, okay lang yan, sagot naman niya sa akin. Simpleng salita, pero sapat para patahimikin ng konsensya ko. Sa bawat sandaling magkasama kami, pakaramdam ko ako ang pinipili niya. Ako ang pahinga niya. Ako ang takbuhan niya. Alam mo, Jenny, sabi niya habang hawak ang kamay ko. Kung naging iba lang ang sitwasyon, hindi niya tinapos. Hindi ko na rin tinanong pa. Dahil alam naming pareho kung saan lamang pupunta yon. At pareho rin naming piniling huwag harapin. Pero kahit gaano kaganda ang pakiramdam, may mga pagkakataong hindi ko maiwasang magtanong. Art, Mahina akong sabi isang gabi. ano ba talaga ako sa'yo? Napahinto siya. Hindi ka agad sumagot. At sa katahimikang iyon, parang narinig ko na ang sagot. Importante ka sa akin, sabi niya sa wakas. Importante, pero hindi mahal. Hindi sa akin, importante lang. Ngumiti ako kahit may kirot sa dibdib ko. Okay na yon? Pero sa totoo lang, hindi yun okay para sa akin. Unti-unti, napapansin ko ang mga bagay na dati hindi ko naman pinapansin. Kapag weekends, wala siya. Kapag may okasyon, wala ako. At kapag may problema siya, nandito ako. Kapag okay na siya, nawawala siya. Paulit-ulit, pero sa tuwing babalik siya, dala niya yung mga salitang sapat para patahimikin ng mga tanong ko. Pasensya na, busy lang talaga. Alam mo, namiss kita. Palagi kitang kailangan, Jenny. At ako naman, laging nariyan, laging handang umintindi, laging handang magpatawad kahit wala naman siyang hinihinging tawad. Isang gabi, habang magkatabi kaming nakaupo sa tahimik na cafe, bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Salamat, Jenny, sabi niya. Para saan naman? Tanong ko. Pilit na magaan ang tono. Sa lahat, sa pagiging palaging nariyan mo. Napatingin ako sa kanya. Hanggang kailan, Art? Hindi ko na napigilang itanong. Napakunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Hanggang kailan ganito? Mahina akong sabi. Tahimik siya. Ilang segundo. Hanggang sa umiwas siya ng tingin sa akin. At doon ko na naman naramdaman, mga kabarangay, yung katotohanang pilit kong tinatakasan, na kahit gaano kami kasaya sa mga sandaling ito, ay panandalian lang. Jenny, tawag niya, pero ngumiti na lamang ako. Okay lang, sabi ko, kahit hindi naman talaga. Dahil sa likod ng lahat ng lihim na saya, unti-unti ko nang nararamdaman na ako ang kwentong hindi niya kayang ipaglaban. At kahit masakit tanggapin, mga kabarangay, pinipili ko pa ring manatili sa relasyong walang pangalan, sa pag-ibig na walang kasiguraduhan, sa kaligayahang alam kong may hangganan. May mga bagay sa buhay na kahit hindi mo aminin, alam mong mali na. At may mga sitwasyon na kahit paulit-ulit kang nasasaktan, pinipili mo pa ring manatili. Ganon ako kay Arthur, mga kabarangay. Ganon ang nangyari sa amin.
Sa una, hindi ko napapansin o baka pinipili ko lang talagang hindi pansinin. Pero habang tumatagal, naging malinaw ang pattern. Kapag may problema sila ni Nerissa, narin siya. Pero kapag okay sila, wala siya. Simple, masakit, paulit-ulit. Jenny, pwede ba kitang makita? Message niya isang gabi. Alam ko na ang ibig sabihin nun. Anong nangyari? Sagot ko sa kanya. Hindi na naman kasi kami okay eh. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Saan tayo magkikita? At gaya ng dati, pumunta ako. Palaging ganon. Hindi ko na tinatanong kung bakit ako pa rin ang pinupuntahan niya. Hindi ko na kine-question kung anong papel ko sa buhay niya. Basta't ang alam ko, kailangan niya ako. At sapat na yon para sa akin. O pinipilit ko na lang gawing sapat. Pagdating ko, nakita ko siya sa loob ng kotse. Nakayuko, halatang pagod. Art? Mahina akong tawag. Pagtingin niya sa akin, parang may gumaan sa mukha niya. Andito ka na pala, sabi niya. Parang ako ang sagot sa lahat ng problema niya. Umupo ako sa tabi niya. Ano na naman ang nangyari? Tanong ko. Pareho lang. Away, sigawan, sumbatan. Sagot niya sa akin. Halatang ubos na. Hinawakan ko ang kamay niya. Palalampasan niyo rin yan. Napatingin siya sa akin. Paano kung ayoko na? Natigilan ako. Art? Pagod na ako, Jenny. Pagod na ako sa kanya. Sa lahat. Natahimik ako sa sinabi ni Art. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Dapat ba akong matuwa? Dahil parang pinipili niya ako? O matakot? Dahil kung kaya niyang sukuan ang kanyang asawa, kaya niya rin akong sukuan balang araw. Hindi ganun kadali yan, Art. Sagot ko sa kanya. Pero kapag kasama kita, parang gusto ko nang umalis, sabi niya sa akin. Mas lalong sumikip ang dibdib ko dahil sa likod ng mga salitang yon, may katotohanang hindi ko matakasan. Hindi niya ako pinipili. Ginagamit niya lang ako para makatakas. At ako naman, pinapayagan ko lang yon. Lumipas ang mga araw, ganoon pa rin ang ikot. May mga linggo na halos araw-araw kaming magkausap. Magkasama na para bang kami talaga. Tapos bigla na lamang siyang mawawala. Walang paalam, walang paliwanag. Busy lang ako. Ito ang lagi niyang sagot sa akin kapag bumabalik siya. At ako naman, ngumingiti. Okay lang. Pero hindi na talaga okay yon. Isang beses, 2 linggo siyang hindi nagparamdam. 2 linggo naman akong naghihintay. 2 linggo akong nag-iisip kung may mali ba akong nagawa. Hanggang sa bigla siyang nag-message sa akin. Miss na kita. Yun lang. 2 linggo ng katahimikan. Tapos 3 salita lang. At ang mas masakit pa, sumagot pa rin ako. Miss na rin kita. Doon ko napagtanto kung gaano ako kalalim sa sitwasyong ito. Hindi na ako si Jenny na may kontrol. Ako na yung taong handang tanggapin kahit anong ibigay niya. Konti man o sobra. Isang gabi, nagkita ulit kami. Pasensya ka na, sabi niya. Naging okay lang kami na Nerissa nitong mga nakaraan. Parang may kung anong tumusok sa dibdib ko, mga kabarangay. Ah, kaya pala? Sagot ko, pilit na normal. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kita kailangan. Dagdag niya. Napatingin ako sa kanya. Hindi na kita kailangan. Hindi na kita kailangan. Hindi na kita kailangan. Paulit-ulit sa isip ko. At doon ko unti-unting naramdaman. Hindi ako bahagi ng buhay niya. Isa lamang akong pahinga na pwede niyang balikan kapag pagod na siya. At kahit gaano kasakit tanggapin, mga kabarangay, nandito pa rin ako. Nakaupo sa tabi niya. Nakikinig, naghihintay, umaasa sa isang bagay na malalim sa loob ko.
alam kong hinding-hindi mangyayari. Hindi ko na maalala kung kailan ako nagsimulang mapagod. Siguro hindi siya isang biglaang realization. Hindi isang eksenang dramatic na maiyakan at sigawan. Kung hindi dahan-dahan. Unti-unting pagguho ng mga bagay na pinilit kong paniwalaan. Isang hapon, nag-decide akong umuwi ng mas maaga. Wala namang espesyal na dahilan. Pagod lang talaga ako. Gusto ko lang magpahinga. Habang naglalakad ako palabas ng building, may nakita akong pamilyar na kotse. Kotse ni Arthur. Napahinto ako. Hindi naman dapat. Wala naman kaming usapan na magkikita kami. Pero naroon siya. At hindi siya nag-iisa. May kasama siyang babae. Sa una, hindi ko kaagad pinansin. Pinilit kong isipin na baka katrabaho lang niya, kaibigan, o kamag-anak. Basta't hindi kung ano ang iniisip ko. Pero nang makita ko kung papaano niya itong tingnan, kung papaano siyang ngumiti, alam ko na ang sagot, mga kabarangay. Hindi yun si Nerissa, at lalong hindi ako. Parang may kung anong bumagsak sa loob ko. Hindi galit kaagad, hindi lungkot, kung hindi pagkagising. Ang tagal kong natulog sa kasinungalingan. At ngayon, bigla akong nagising. Tahimik lang akong nakatayo habang pinapanood sila. Hindi ako lumapit. Hindi ako nag-iskandalo. Hindi ko kailangan. Dahil sapat na ang nakita ko at wala akong karapatan. Sa unang pagkakataon, hindi na ako umiyak, mga kabarangay. Hindi ako nagtanong ng, bakit? Dahil malinaw na ang sagot. Hindi ako espesyal. Hindi ako naiiba. Isa lang ako sa mga pinipili niya kapag gusto niya. At pinapalitan kapag may bago. Napangiti na lang ako sa aking sarili. Isang mapait na ngiti. Ang tanga mo, Jenny. Bulong ko sa sarili ko. Hindi dahil minahal ko siya. Kung hindi dahil hinayaan kong mawala ang sarili ko sa isang taong hindi marunong magpahalaga. Umuwi ako ng tahimik. Walang luha, walang drama. Pero ang isip ko, kising na kising. Binalikan ko ang lahat ng pagkakataon na naniwala ako sa kanya. Sa mga salitang miss kita, sa mga pagsasabing ikaw lang, sa mga salitang kailangan kita. Ngayon, parang lahat ng yon ay walang ibig sabihin. Dahil kung totoo yon, bakit may iba? At hindi lang basta iba, kung hindi panibago na naman. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina na parang walang nangyari. Nakita ko siya. Lumapit siya sa akin. Jenny, tawag niya. Parang normal lang ang lahat. Tinignan ko siya. Ngayon, iba na. Hindi na siya yung lalaking nagbibigay ng saya sa akin. Siya na yung lalaking nakikita kong kayang magsinungaling ng walang kahirap-hirap. Pwede ba kitang makausap mamaya? Tanong niya sa akin. Dati, hindi ako nagdadalawang isip. Pero ngayon, Okay. sagot ko na kalmado. Pero sa loob ko, buo na ang desisyon ko. Hindi na ito patungkol sa kanya. Tapos na akong magbulag-bulagan. Tapos na akong maging pangalawa. At tapos na akong maging option lang. At sa unang pagkakataon, pinili ko na ang aking sarili. Hindi pa niya alam. Pero ito na ang huling beses na kakausapin ko siya. Bilang taong mahal ko. Dahil sa susunod, hindi na ako yung babaeng laging naghihintay. Ako na yung babaeng handang umalis. Kahit masakit, kahit mahirap. Dahil mas masakit palang manatili sa isang katotohanang matagal ko nang alam. Pero ngayon ko lang tinanggap. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan pa rin ako, mga kabarangay. Siguro dahil kahit gaano kasakit ang katotohanan, may parte pa rin sa akin na nasanay sa kanya. Sa presensya niya, sa boses niya, sa pakaramdam na kahit papaano, may taong kailangan ako. Pero alam kong hindi na pwedeng manatili ako sa ganoon. Nakita kami sa dati naming lugar, yung tahimik na cafe na madalas naming puntahan. Dati kapag nandito kami, pakaramdam ko ay ligtas ako.
Pero ngayon, parang dito matatapos ang lahat. Nauna ako sa kanya. Nakaupo, tahimik, pinipigilan ang sarili na umatras. Hanggang sa dumating siya. Jenny, tawag niya sa akin. Parang walang nagbago. Ngumiti siya. Ako hindi. Umupo siya sa harapan ko. Okay ka lang ba? Parang ang tahimik mo ata ngayon. Tanong niya sa akin. Pinigmasdan ko siya. Ito yung lalaking minahal ko. Ito rin yung lalaking sumira sa sarili ko. Art, Simula ko. Diretso. may kailangan tayong pag-usapan. Napansin ko ang bagyang pagkunot ng noo niya. Bakit? Anong meron? Tanong niya sa akin. Huminga ako ng malalim. Ito na yon. Gusto ko nang tapusin to. Diretsong sabi ko sa kanya. Parang natigilan siya. Ano? Halatang nagulat. Jenny, anong sinasabi mo? Tanong niya sa akin. Hindi ako umiwas ng tingin. Pagod na ako, Art. Saan? Sa akin? Tanong niya. Medyo tumataas ang boses. Sa sitwasyon, Sagot ko sa kanya. sa pagiging ganito. Jenny, hindi naman kailangan. Hindi, Art. Kailangan. Napatahimik siya. Pero kita ko sa mukha niya na hindi niya inaasahan ito. Sanay siya na ako yung laging nariyan. Yung hindi umaalis. Yung laging umiintindi. Pero hindi na ngayon. Bumalik ka na sa asawa mo. Sabi ko sa kanya. Malinaw. Jenny, mahina niyang tawag. Hindi. Pakinggan mo ako. Putol ko. Ayoko na. Ayoko nang maging panakipputa sa tuwing may problema kayo. Ayoko nang maging convenient lang para sa'yo. Napayuko siya nang sabihin ko yon. Pero hindi pa ako tapos. Nakita kita, Art. Napatingin siya kaagad sa akin. Kasama mo yung ibang babae. Tahimik, walang palusot, walang dahilan. At doon ko lalong napatunayan. Tama ako. Hindi sinerisa yon. Dagdag ko. At sigurado kung hindi ako ang una. At hindi rin ako ang huli. Jenny, makinig ka. Pilit niyang sabi. Hindi na. Sagot ko. Matagal na akong nakikinig sa maling paraan. Ngayon, sarili ko naman ang iisipin ko at papakinggan. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Pero hindi na ako uurong pa. Alam mo ba kung anong mas masakit? Tanong ko. Hindi yung may asawa ka. Tumingin siya sa akin. Naguguluhan. Kung hindi yung pinapaniwala mo ko na may halaga ako sa'yo. Pero ginagamit mo lang pala ako kapag kailangan mo. Diretsahang sabi ko sa kanya. Tahimik lang siya. Walang masabi. Ngayon gising na ako, Art. Sabi ko sa kanya. At pipiliin ko na ang sarili ko. Dugtong ko pa. Tumayo ako. Pero bago ako tuluyang umalis, hinarap ko siya sa huling pagkakataon. Hindi mo ako mahal, Art. At kahit kailan, hindi mo ako minahal. Mahina, pero matatag kong sabi sa kanya. Kailangan mo lang ako kapag may problema ka. Hindi na ako naghintay pa ng sagot. Hindi ko na kailangan ng sagot niya. Habang naglalakad ako palabas ng cafe, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Masakit, sobrang sakit. Pero sa likod ng sakit na yon, may kakaibang gaan. Parang ngayon ko lang ulit naramdaman na may kontrol na ulit ako sa aking buhay, mga kabarangay. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ako tuluyang makabangon. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako babalik pa. Hindi na ako yung babaeng pumapayag na maging pangalawa. Dahil ngayon, pinili ko na ang sarili ko. Sa totoo lang, mga kabarangay, hindi madali ang umalis. Mas mahirap pa nga kaysa sa akala ko. Akala ko kapag nasabi ko na ang lahat, kapag nakipaghiwalay na ako, magiging okay na kaagad. Pero hindi pala ganon. May mga gabi pa rin na nagigising ako at hinahanap ang presensya ni Art
May mga sandali na gusto kong mag-message, magtanong, at magbalik. Pero sa bawat pagkakataon na naiisip ko yon, pinabalikan ko yung dahilan kung bakit ako umalis. At sapat na yon para pigilan ako. Ilang linggo matapos ang nangyari, nagdesisyon akong umalis. Hindi lang sa trabaho, kung hindi sa lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanya. Lumipat ako ng lugar. Tahimik, malayo sa dating mundo ko. Doon ko sinimulan ulit ang sarili kong buuin. Sa una mahirap. Sanay ako na may kausap, may hinihintay, at may umaasa. Ngayon ako na lang. At doon ko unti-unting nakikilala ang sarili ko. Hindi bilang isang kabit, hindi bilang option, kung hindi bilang si Jenny. Isang babaeng nagkamali, pero handang matuto. Bago ako tuluyang umalis, may isang bagay akong ginawa. Isang bagay na matagal kong pinag-isipan. Hindi para gumanti. Kung hindi para itama kahit papaano ang pagkakamali ko. Gumawa ako ng isang mensahe. Simple, diretso, walang pangalan, walang pagkakakilanlan. Mensahe para kay Nerissa, mga kabarangay. Hindi mo ako kilala. Pero bilang babae, karapatan mong malaman ang totoo. Niloloko ka ng asawa mo. Hindi lang isang beses, hindi lang isang babae. Hindi ko sinasabi to para manira. Kung hindi para hindi ka manatili sa kasinungalingan, tulad ng ginawa ko. Pinadala ko yun kay Nerissa, at pagkatapos, pinara ko ang lahat. Mga larawan, mga mensahe, mga alaala. Hindi para kalimutan, kung hindi para hindi na balikan. Habang nakaupo ako sa loob ng bus papalayo, tumingin ako sa bintana. Unti-unting lumalayo ang mga lugar na minsang naging bahagi ng kwento ko. At sa unang pagkakataon, hindi na ako nalulungkot. May sakit pa rin, oo. May mga tanong pa rin. Pero mas malinaw na ngayon ang isang bagay. Mas mahalaga ako kaysa sa kahit na anong maling pag-ibig. Hindi ko man maibalik ang mga panahong nawala sa akin. May pagkakataon pa rin akong bumawi sa sarili ko. At yon ang pipiliin ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari kay Arthur. Hindi ko alam kung nabasa ba ni Nerissa ang mensahe ko. Hindi ko rin alam kung may magbabago ba. Pero sa pagkakataong ito, hindi na yun mahalaga para sa akin. Dahil sa wakas, natutunan ko na ang tunay na pagmamahal, hindi hinihingi, hindi ipinipilit, lalong hindi pinaghahatian. Huminga ako ng malalim, mga kabarangay. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, ngumiti ako. Hindi dahil may ibang taong nagpapasaya na sa akin, kung hindi dahil buo na ulit ako. At sapat na yon. Ako na ulit si Jenny. At sa pagkakataong ito, hindi na ako mawawala sa sarili ko. Minsan, akala mo kapag tapos na ang isang kwento, wala nang babalik. Pero hindi pala ganoon. May mga alaala na kusang sumusulpot. Sa simpleng amoy ng kape, sa tahimik na gabi, o sa mga kantang dati niyong pinapakinggan. Hindi na siya masakit tulad ng dati. Pero naroon pa rin, parang peklat. Isang paalala na kung sino ka noon at kung sino ka na ngayon. Ilang buwan na ang lumipas, mga kabarangay, simula nang umalis ako. Unti-unti ko nang nabuo ang aking sarili. May bagong trabaho, bagong routine, at bagong buhay. At higit sa lahat, bagong pananaw. Dati akala ko ang pagmamahal ay pagiging handang magbigay ng lahat, kahit maubos ka na. Pero ngayon alam ko na, hindi mo kailangang mawala para lamang mapatunayan na marunong kang magmahal. Isang umaga, habang nagkakape ako sa maliit na apartment ko, bigla akong naisip ang lahat. Si Arthur, si Nerissa, at ako. Hindi na galit ang nararamdaman ko. Hindi na rin lungkot, kung hindi pagtanggap. Tinanggap ko na nagkamali ako. Na may mga pinili akong alam kong mali. Na may mga pagkakataon na ipinikit ko ang mata ko kahit alam kong nasasaktan ako.
Pero tinanggap ko rin na natuto ako na hindi ako nanatiling ganon. Na umalis ako. At sa mundong puno ng taong takot ma-let go, hindi maliit na bagay ang piliing umalis. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa kanila. Kung naghiwalay ba sila? Kung inaayos pa ba nila? O kung ganon pa rin? At sa totoo lang, hindi ko na kailangang malaman pa yon. Dahil ang kwento nila, sa kanila na. At ang kwento ko, nasa akin na ulit. Minsan napapangiti ako kapag naiisip ko yung dating ako. Yung babaeng handang maghintay kahit walang kasiguraduhan. Yung babaeng konting lambing lang ay sapat na. Yung babaeng akala niya, sapat na ang maging pahinga. Kung makakausap ko siya ngayon mga kabarangay, isa lang ang sasabihin ko. May mas deserve ka pa. At ngayon, pinapaniwalaan ko na yon. Hindi ko alam kung kailan ulit ako magmamahal. Hindi ko alam kung handa na ba ako. Pero hindi na ako nagmamadali. Dahil ngayon, alam ko na ang halaga ko. At hindi ko na ito ibibigay sa taong hindi kayang pahalagahan. Sa huli, hindi pala lahat ng kwento ng pag-ibig ay nagtatapos sa sila. Minsan, nagtatapos ito sa sarili mo. At sa pagpiling boy nalit ang sarili mong nasira. At doon ko naintindihan na ang pinakamahalagang relasyon na dapat kong alagaan ay yung relasyon ko sa sarili ko. Tahimik akong humigop ng kape, tumingin sa bintana at ngumiti. Hindi dahil sa perpekto na ang lahat, kung hindi dahil sapat na ako. At sa wakas, alam ko na yon. Muli mga kabarangay, ako si Jenny, isang babaeng nagmahal ng maling tao, sa maling oras at sa maling pagkakataon. Ngayon natuto at hindi na muling babalik pa. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat itinatago. Hindi rin dapat na ipinaglalabang mag-isa o ipagpapalit ang sariling halaga. Kapag ang isang relasyon ay nagpaparamdam sa iyo na pangalawa ka lang, mas mahalagang piliin mong mahalin at igalang ang sarili mo kaysa manatili sa maling pag-ibig. Dahil deserve mong mahalin, deserve mong pahalagahan, at deserve mong irespeto. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at papasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!